Good morning mga kabiwan moto, and welcome na naman po sa ating panibagong vlog. So kung bago kayo sa channel ko, please like, share, comment, and subscribe. Pakihit na rin po yung notification bell para updated kayo every time mag-upload ako ng video. So for today's vlog is biyahe tayo kay Grab. So titignan natin kung ano yung status ni Grab. Medyo matagal ako hindi bumiyahe. Tignan natin kung ano yung status ni Grab sa 2023. Kung worth it pa ba na bumiyahe tayo, o mas maganda na lang na bahay na lang tayo. Bali mga kabiwan mo to, ang huling biyahe ko is ano pa, December 24. So anong petsa na, di na ako bumiyahe. Bali ngayong araw titignan natin kung okay pa. Dahil nga sobrang tumal ngayong taon na to. Nung nakaraang taon pala is ang daming nagabang. Napakarami nagabang dun sa holiday season na yan sa December. Tayo nakagawa tayo ng video nung December 24, so hindi rin ganun kaganda yung naging biyahe natin. Kaya noong December 31 tsaka 1 hindi na ako bumiyahe. Ganun din naman, tapos matraffic pa. So kung malakas man o hindi ko alam. And kung sakali namang malakas, hindi naman ako nagsisisi. At least nakapagpahinga naman ako sa bahay. Okay na sa akin yun, kahit di ako bumiyahe nung 31 tsaka nung January 1. Bali ngayon mga kabiwan mo to is pupunta tayo dun sa, syempre sa tambayan natin dyan sa Walter Mart. Tatambay tayo, babiyahe tayo. Dahil wala naman akong ginagawa sa bahay ngayon, wala naman akong gagawin na importante, lalabas na lang muna tayo. And titignan natin mga kabiwan mo to kung kamusta yung biyahe kay Grab ngayong 2023. Okay pa ba? Worth it pa ba? Kaya pa ba ng mga rider natin na Grab? Siguro yung iba na malalakas ang account, kaya pa yan. Pero may mga iilan na matumal lang account, humina na yung account. Titignan natin kung makikita pa natin silang babiyahe. Kasi akong tagal kong di bumiyahe. So hindi ko alam kung sino yung mga nabiyahe pa, yung mga nabiyahe pa, mga nabiyahe na. Kung may mga bumiyahe pa ba. Kaya gagawin natin ngayon, mabiyahe lang muna tayo, enjoy natin yung biyahe natin. Hindi na tayo magpapa-stress. Kuha na lang tayo ng panggastos natin kung magkaroon man. Ayun, shoutout nga pala kay Jason Arsiaga, si Jason Bitangor. Yan, shoutout sa'yo, nanonood siya sa akin. Ride safe sa'yo, ride safe. Ingat ka palagi. God bless. Kay Jason, yun. Shoutout kay Jason. Grab rider po yan. Minsan nagpo-food panda, naglalasada. Yan. So shoutout. Salamat sa pagpapa-shoutout mo. Ride safe and God bless. Salamat sa suporta. Yun mga kabiwan mo to. Nandito na tayo sa Walter Mart, sa ating tambayang malupit. Ayan, I love Walter Mart. Punta tayo dito sa may tambayan natin. Ayan, dito tayo mga kabiwan mo to tambay. Oh, may tambay na, naunahan ako. Sino kaya to? Yan mga kabiwan mo to, 1 hour na, hindi pa rin tayo pinapasukan. Wala pa rin? Isang oras na tayo dito mga kabiwan mo to, hindi pa rin tayo pinapasukan. Yung bagong dating pinapasukan. Ayun mga kabiwan mo to, pinasukan na tayo after 2 hours. Kaso hindi dito sa Walter pumasok yung booking, dito pa sa labas, Dayo Cafe. Tapos cash pa. Kung hindi pala cash to, hindi pa papasok sa akin. Grabe, 2 hours tsaka tayo pinasukan ng booking. Ayan mga kabiwan mo to, papunta tayo dito sa Merchant Dayo Cafe. Ayan mga kabiwan mo to, nandito na tayo sa Merchant Dayo Cafe. Ayan, Dayo Cafe. Arrive na natin mga kabiwan mo to. Grab po. Pumasok na po. Ayan mga kabiwan mo to, ngayon pa lang nila ginagawa pagdating ko. Putek yan, 2 hours na pinasukan, ganito pa. Hindi na tayo magpapa-stress. Balikan ko na lang kayo mga kabiwan mo to. Ayan mga kabiwan mo to, nakakuha na natin ang ating first order.
Mga kabiwan moto, para sa first order natin is babiyahe tayo ng 3.2 kilometers. Abutin tayo ng 9 minutes. Balik cash to mga kabiwan moto. At ito yung ating first order of the day. First delivery natin. Bali pinasukan tayo alas 2 oras. 2 oras na bago tayo pinasukan. Delivery pinito mga kabiwan moto is 79 pesos. Ayan mga kabiwan moto, dito na tayo. Dito daw si ma'am sa likod ng iGas. Kulay gray daw na gate. Kulay gray na gate yun, dito siguro apartment 368. Tama. Thank you po. Na-deliver na natin. And then balik ulit tayo dito sa Walter Mart para makakuha ulit tayo ng booking. Ayan mga kabiwan mo to, second order natin. Nakuha natin sa Kuya J. Grabe, ang tagal. Naabot siya ng halos 1 oras, 45 minutes siguro. Tapos ang fare neto is 77 lang. Hindi na tayo magpapa-stress. Bali 2.9 kilometers to mga kabiwan mo to. And biyahe tayo ng mga 12 minutes. Bali grab pay siya. Bayad na siya ng customer. Bali 8:30 mga kabiwan mo to, 8:30 tayo lumabas. Bali 12:20 na. Nakakadalawa pa lang tayo. Medyo hindi maganda takbuhan natin, grabe. Hindi na tayo magpapa-stress. Ayan mga kabiwan mo to, dito natin i-deliver sa EAC. Boss, paiwan na lang daw po ako. Ito boss, Florencio room 532. Lapag ko na lang sir ha. Salamat po. Apa. Ayun mga kabiwan mo to, na-deliver na natin. Bali uuwi na muna tayo mga kabiwan mo to, kasi nagugutom na ako. So bali bumiyaya ako ng alas 8 hanggang 12:30, 4.5 hours akong bumiyahe. Bali nakadalawang booking lang tayo. Tapos bago tayo pasukan kanina ng orders, inabot tayo ng 2 oras. Tapos yung sumunod na order natin, inabot tayo ng 1 oras bago tayo pasukan ulit. Tapos 1 oras sa paghihintay pa rin. Hindi na tayo magpapa-stress. So medyo hindi maganda yung takbo natin ngayong araw. So kung tatanungin nyo ko kung worth it pa ba bumiyahe, ayun, kung tatanungin nyo ko kung worth it pa ba, hindi ko masabi. Siguro sa iba worth it pa kasi malakas naman yung mga account nila. Pero sa account ko, parang hindi na maganda sa account ko yung biyahe kay Grab. So kung magpo full time pa ako, siguro hindi na rin. Siguro gagawin na lang natin part time na lang pagbiyahe natin kay Grab. Kasi unang-una sa lahat, yung account natin is hindi na talaga ganun kaganda. So ginawa na natin lahat ng dapat sa part natin, pero puro effort na lang nangyayari sa atin wala nang income wala nang earnings. So parang nagsasayang na lang ako ng oras ko sa labas. Pero hindi ko sinasabing kung worth it o hindi na worth it si Grab pero sa account ko lang yun, sa experience ko sa account ko. So yun yung nararamdaman ko. Siguro hindi ko na siya ipo full time sa ngayon, o baka hindi ko na talaga siya i-full time. Part time na lang tayo. Pagka wala tayong ginagawa, biyahe tayo. Kasi para sa akin hindi na worth it. Yun lang naman yung para sa akin. Masyadong maraming nasasayang na oras ko sa labas, tapos hindi ka rin naman kikita. So wala rin. So yung binabiyahe ko, napupunta lang sa gasolina ko. 4.5 hours ako bumabiyahe. 2 booking lang tayo. Siguro sa mga naka-planner, worth it sa kanila yun. Tsaka dun sa mga malalakas ang account. Pero sa akin hindi na siguro. Hindi ko na ipo full time yan si Grab. Ayan, siguro hanggang dito na lang mga kabiwan mo to. Sana nagustuhan nyo ang video natin ngayong araw. And sana naging informative sa inyo. Pero syempre babiyahe pa rin naman tayo kay Grab. Pero hindi na lang araw-araw ang biyahe natin kay Grab. So magkakaroon tayo ng ibang pagkakaabalahan. Siguro doon na lang muna tayo magpo-focus. Pero hanggat wala pa, biyahe muna tayo. Libangin na lang natin yung sarili natin habang bumabiyahe tayo, di ba? Yun na lang. And always remember mga kabiwan moto, pray before you ride, ride safe, God bless. B1 Moto out. Bye-bye. Look who we are. We are the dreamers. We'll make it happen.
Can't we believe it? Look who we are the dreamers.